Isang maligayang araw ng Panginoon sa bawat isa and good morning din sa bawat isa. Napakasarap po na tayo po muli ay magkakasama ngayong araw na ito para po sama-sama magpuri, sama-samang sumamba sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na dakila at banal at napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwede po bang palakpakan muna natin ang ating Panginoon sa oras na ito? Yan. At pwede bang sa umagang ito, pwede mo bang ngitian yung iyong katabi dyan at kamustahin? Yan. So, I feel like it's been a long time since we see each other, no? Parang napakatagal ng panahon na hindi natin nakita ang isa't isa. At na-miss ko kayo personally. Parang 1 year na hindi tayo nagkita-kita. Meron dito isa, talagang literal 6 months. Almost 6 months na hindi nakita. So purihin po ang Panginoon na tayo po ay magkakasama ngayon. Hindi naging hadlang yung pagod, no? Hindi naging hadlang yung antok, kung meron mga antok. So purihin po ang Panginoon. At ngayong umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat po ni Malakias. So, sa Tagalog, si Malakias, si Malakay. And tayo po ay nasa chapter 3, verse 13 to 15 ngayong araw na ito. So inaaniyahan ko na buksan po natin ang ating mga Bible sa Malakay chapter 3, verse 13 to verse 15. At kung inyo na po nakita sa inyong mga daladalang Biblia, inaaniyahan ko po na bawat isa sa atin ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito. And sabi po dyan, Malakay chapter 3 verse 13, Your words have been hard against me, says the Lord. But you say, how have we spoken against you? You have said it is vain to serve God. What is a profit of our keeping his charge, or of walking in the mourning before the Lord of hosts? And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat po sa umagang ito dahil kami po ay dinala niyo po sa lugar na ito para patuloy na i-worship ka, para patuloy na i-glorify ka, Panginoon. And with one voice, Panginoon, to sing your faithfulness and thanksgiving sa inyo, Panginoon. Kaya po maraming salamat. And yung reason kung bakit nga kami nandito is not because of our strength, not because of our effort, Panginoon, but it's all because of your grace, because of your Son, Jesus Christ. At sa oras na ito, Panginoon, as we sit and hear, Panginoon, yung inyong salita, I pray na kayo po yung patuloy na mangusap sa bawat isa amin. May these words, or may your word be a reminder and encouragement sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. So again, tayo po ay nasa aklat na ni Malakay. Tayo po ay nasa chapter 3 ng ating pong pag-aaral sa aklat na ito. And kung ating pong mapapansin, ito po ay pagpapatuloy nung natapos last week na preaching ni Pastor Ryan, ni Elder Ryan. So ayan po. And before natin pag-usapan itong passage po na ating binasa ngayon, inyo po ba, have you ever felt na-feel nyo na po ba sa inyong mga sarili? Have you ever felt like obeying God just isn't worth it anymore? Naramdaman nyo na po ba sa inyong sarili, sa inyong personal na buhay bilang isang Kristiyano na parang hindi na ata, parang wala naman ata akong napapala sa pagsunod sa Panginoon. Parang parang hindi na worth it na magsumunod o mag-obey sa Panginoon sa oras sa panahon or sa sitwasyon ko ngayon. Have you tried, kumbaga you are trying to do everything, kung ano yung tama, sinusubukan mo nang gawin kung ano yung best mo para sa Panginoon. Nagsiserve ka faithfully sa Panginoon, pero ang feeling mo parang walang nangyayari. Parang
hanggang dito na lang. But parang hindi ko ma-feel si Lord. Ganun yung naramdaman niyo na po ba yung mga ganung pagkakataon? Or nasabi niyo na po ba sa inyong mga sarili bilang mga Kristiyano yung mga ganung bagay? Niisip niyo, parang walang nagbabago sa buhay ko. Tapat naman ako sa Panginoon, nagsiserve naman ako sa Panginoon, pero bakit ganun? Parang hindi ko nararamdaman na kumikilos ang Diyos sa aking buhay. Alam niyo mga kapatid, isang bagay po na mapapansin po natin, talagang hindi po maiiwasan yan sa buhay. Ako personally, may mga ganong question ako sa buhay ko. Bilang Kristiyano, bilang servant ng Panginoon, na bakit ganun, Lord? Bakit yung buhay ko parang ang hirap-hirap? Bakit, Lord, nagsasuffer ako? Bakit parang puro burden yung buhay ko? No? Pero bakit yung iba, kung titignan natin yung iba, bakit yung iba, Lord, na hindi naman faithful sa inyo, na hindi naman Kristiyano, na hindi naman sumasamba, hindi naman mananampalataya sa inyo, ay sila pa yung masasaya yung buhay, masasarap yung buhay. Sila pa yung nagtatrive sa buhay. Sila pa yung pinagpapala nyo. Lord, bakit ganun? So, yun yung madalas na maybe at one time sa point ng buhay natin bilang mga mananampalataya ay naging question po ng bawat isa sa atin. No? And alam niyo mga kapatid, this is exactly where the people of Israel found themselves dito po sa ating passage. No? Sa panahon po ni Malakay. Kung titignan po natin, it's not that they don't believe God. Hindi po ito ibig sabihin na hindi po sila naniniwala sa Diyos. Pero makikita po natin na yung puso nila, yung kanilang pananampalataya ay nanghina sa Diyos. Nawala na sila ng gana sa kanilang pananampalataya. Their hearts grow weary, mga kapatid. Their hearts grow weary and their faith grows bitter sa harapan ng Panginoon during this time. They started, this is the reason why they started to speak against God, mga kapatid. No? And by complaining, no, sa kanilang pag-talk back sa Panginoon, sa kanilang mga complaints sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ako ganito? Bakit ito yung na-experience ko? Bakit sila ganyan? No? So, yun yung isang bagay na nagpapakita na ito pong mga Israelite during this time, sa ating pong passage, they question yung justice ng Panginoon. They question yung sovereignty ng Panginoon. No? They question, Lord, bakit ganito? Bakit sila pinagpapala nyo, ako ay tapat na naglilingkod sa inyo? So yan po yung question. Yan po yung sitwasyon ng bayan ng Israel during this time, sa panahon ni Malakay. Kaya nga doon sa ating pong pag-aaral dito sa Book of Malakay, ito na yung kino-confront, ito na yung ina-address ng Diyos na si Yahweh sa people of Israel. No? So, mula chapter 1 pa lang hanggang dito sa chapter 3, makikita na natin dito na ito yung kino-confront ng Panginoon, ito na yung ina-address ng Diyos sa kanila. Na ganito sila, ito yung attitude nila, ito ang attitude nyo sa harapan ko. No, ito po yung kino-confront ng Panginoon. At dito sa ating passage nga po, patuloy po yung pag-confront ng Panginoon sa kanila. Pag-confront dito po sa isang common issue. No? Common issue and deadly spiritual issue sa buhay po ng bawat isa sa atin. No, ito po yung temptation of the temptation to serve God only when it seems to work. No? Yung pong temptasyon na ay maglilingkod lang ako sa Panginoon kasi meron akong magigain, merong reward ang Panginoon, kaya ako maglilingkod sa Kanya. Yun po yung temptation, no, na ina-address dito ng Panginoon, na gustong ipainawa ng Panginoon sa mga Israelites during this time na hindi dapat ganito yung maging attitude nyo. Hindi dapat ganito yung ugali nyo sa harapan ko. Hindi ito dapat yung maging motivation nyo sa pagsiserve sa akin. No? Yun po yung gustong i-address dito ng Panginoon. At sa panahon natin ngayon, this is very true sa mga mananampalataya. This is very true sa bawat isa po sa atin. Hindi po ito
uh, isolated event sa nation ng Israel, kundi ito po ay applicable sa buhay po ng bawat isang mananampalataya sa atin. And anyone ay pwede pong bumagsak sa pagkakasala, sa temptation na ganito, na iisipin natin na kailangan kong mag-church, kailangan kong mag-serve sa ministry kasi gusto kong i-bless ako ng Panginoon. Gusto ko na pagpalain ako ng Diyos sa mga gagawin ko, kaya mag-serve ako sa Kanya. No? Nakakalungkot kung ganun po yung magiging motivation natin, magiging reason natin sa pagsaserve, sa paglilingkod, sa pag-worship natin sa Panginoon. No? And yun nga po, makikita po natin sa ating passage, sa ating pong pag-uusapan ngayon dito sa Malakay chapter 3 verse 13 to 15, makikita po natin dito that God rebukes ito pong mga taong ito. God rebukes the weary and the doubtful people dito po sa nation, dito po sa Israel. And sa habang pag-aaralan po natin itong passage nito, let's examine our own hearts habang pinapakinggan po natin ang mensahe ng ating Panginoon, habang inaaral po natin ang salita ng Panginoon. And I hope and I pray na sa ating pong pag-aaral during this time ay makita po natin, dumating tayo sa punto ng buhay natin na if we fall sa ganitong temptation, ay tayo po ay magre-repent at magsiserve sa Kanya ng totoo. So unang-una, rinig natin sa Panginoon na sinasabi sa atin ng Panginoon, your words is hard against me. Mga kapatid, kung titingnan natin po, ito pong passage nito, ito po mismo yung gustong iparating ng Panginoon sa mga tao dito po sa bayan ng Israel. Kinonfront ng Panginoon ang mga taong ito dahil ang mga sinasabi nila sa Panginoon na hindi na nagiging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Yung kanilang pagrereklamo, hindi yun nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung word na hard na binabanggit po dito, it also means stubborn, it also means strong, arrogant, and rebellious words. Yun po yung sa ibang translation, and
in Greek, makikita po natin, yan po yung ibig sabihin ng word na hard na ginamit po dyan. And imagine po natin, nung sinasabi ng Panginoong Diyos sa tao, sa mga taong ito na your word is against me, sinasabi din ng Panginoon, you are stubborn. You are prideful sa aking harapan. You are arrogant and your words are rebellious against me. Yun po yung gustong iparating ng Diyos sa mga taong ito. And that's why they are, kumbaga, kaya challenge ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, bakit ganito yung sinasabi nyo sa akin? Bakit ganito yung attitude nyo sa harapan ko? Nakalimutan nyo na ba yung mga bagay na ginawa ko sa inyo from very long time? No? And alam niyo mga kapatid, yung pong sinasabi dito ng Panginoon that they are stubborn, strong, arrogant, and rebellious in their words. Hindi po ito during Malachi's time lamang, mga kapatid. Kung babalikan po natin ang history ng Israel, especially nung time ng Exodus, nandoon na yung kanilang stubbornness. Tama ba? Nandoon na yung pagiging matigas na kanilang mga ulo sa harapan ng Diyos. Nandoon na nagiging reklamador sila. Nandoon na naging rebellious sila sa Panginoon. No? Sinasabi nila, puro na lang tinapay, puro na lang pugo. Wala na bang iba, Lord? Diba? Nung time na nasa wilderness sila, hindi nila iniisip na hindi sila nagpapasalamat sa Panginoon na nagpo-provide ng kanilang pangailangan ng Panginoon everyday sa kanilang buhay. Ang nakikita na lang nila, Lord, puro na lang tinapay at pugo. Lord, wala na bang iba? Sometimes ganun po tayo. No? Hindi po natin nakikita yung provision ng Panginoon. Ang nakikita lang po natin sa ating pong mga buhay is yung bakit ito na lang palagi? Nagiging reklamador po tayo, mga kapatid. Nung panahon po ni Aaron, nung time na si Moses po ay nandun sa Mount Sinai, ano pong sinabi ng mga Israel during that time? Iniwan na tayo ng Diyos. Kaya lumapit sila kay Aaron, nagpagawa ng golden calf. And alam po natin lahat kung ano nangyayari. Because of their stubbornness, wala po silang patient, wala po silang naging doubtful sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon na inisip nila during that time na iniwan na sila ng Diyos. Gumawa sila sa sarili nilang pamamaraan na ma-feel nila, mararanasan nila, ma-experience nila personally ang Diyos sa pamagitan ng golden calf na yun. Minsan, mga kapatid, ganun yung nagiging attitude natin bilang mga mananampalataya. And alam niyo mga kapatid, kapag dumating yung point ng ganung buhay, ating siyasat sa ating mga buhay, ating siyasatin yung ating mga puso. Let's examine ourselves, mga kapatid. Kung yung bang attitude natin sa Panginoon ay nagiging kalugod-lugod ba sa Kanya? Tama ba yung sinasabi natin sa Panginoon? Or yung sinasabi natin sa Panginoon, sasabihin niya sa atin, your words is hard against me. And kung titignan po, itutuloy po natin yung ating pag-aaral sa passage po natin. Kung titignan po natin ito, ano po yung immediate response ng mga tao? Ano po yung sinabi ng mga tao? Sabi ng mga tao sa Panginoon, what have we said against you? Andun yung accusation ng Panginoon, your words is hard against me, have been hard against me. Pero ang sagot ng mga taong ito, how have we spoken against you? So, kung sa panahon po natin ngayon, sa sarili nating salita, siguro sasabihin natin, ang kapal ng mukha mo. Kung ikaw ang Panginoon, kung ikaw ang Diyos. And sometimes, ito po, ang dahilan po nito is because of our pride. Dahil po sa pride na meron po tayo. Kaya sinasabi natin sa Panginoon, ang sinasabi ng mga taong ito, ano sinabi namin sa iyo na nakasakit sa iyo? No? Hindi po nila nakikita, no? Hindi po natin nakikita o hindi nila nakikita na yung pong words nila ay rebellious sa Panginoon. Ang akala nila or akala natin na kapag ganun tayo, sa harapan ng Diyos, ang akala natin nagiging honest lang tayo sa Diyos.
Lord, nagiging honest lang naman ako sa'yo eh. Kaya ito yung sinasabi ko sa'yo. Yun po yung akala nila, pero ito po yung isang katotohanan. This is the danger of spiritual blindness. That is the danger of spiritual blindness, mga kapatid. They think they are just venting out yung kanilang hinanakit sa Panginoon, nagiging totoo sila sa Panginoon, but God sees those words, sees them as rebellious sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Wala pong masama kung mag-voice out tayo sa Panginoon. Pero dapat nating isipin kung yung bang sinasabi natin sa Panginoon ay maluluwalhati ba ang Panginoon doon, mag-glorify ba ang Panginoon doon, or nagiging arrogant tayo sa harapan ng ating Diyos. Nagiging arrogant tayo sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, yan po yung danger, mga kapatid. Yan po yung kumbaga, yan po yung delikado sa atin bilang normal na tao. Kaya dapat talaga inaalaw natin, hinahayaan natin na patuloy na mangusap sa atin ang ating Diyos, ang banal na Espiritu sa ating buhay, sa mga sitwasyon ng buhay natin kung saan mahirap. Dapat lagi tayong umasa sa Kanya. Dapat lagi tayong nakadepende sa ating Panginoon. Because mga kapatid, makikita natin, it's very possible na tayo bilang mga mananampalataya ay nagsisimba tuwing linggo. It is possible to be in the church, na tayo po ay nagsiserve sa simbahan, na tayo po ay umaawit ng worship sa ating Panginoon, but deep inside sa ating mga puso, deep inside in our hearts, we are harboring bitter heart against God. Nagets niyo po ba, mga kapatid? Posible na nandito ka sa oras na ito. Pataas-taas ka pa ng kamay, papikit-pikit ka pa sa worship, naglilingkod ka sa Panginoon, nagsiserve ka sa music, anumang ministry. Nagsiserve ka sa Kanya, pero deep inside in your heart, you have something against sa ating Panginoon. And yan po mismo yung kino-confront, nire-rebuke ng Panginoon dito po sa mga tao ng Israel. And alam niyo, mga kapatid, sometimes bitterness is often revealed in small or tiny complaints in our hearts. Bitterness is often revealed in small or tiny complaints in our heart. Sinasabi natin, why God? Bakit, Panginoon? Bakit mo binibless sila? Bakit ako hindi? Bakit sila masarap yung buhay? Bakit ako hindi? Ginagawa ko naman lahat ng kaya ng magagawa ko para gawin ang tama at para sumunod sa inyo. But why I am suffering, mga kapatid? Sometimes, mga kapatid, or oftenly, mga kapatid, bitterness is revealed in small complaints. So ano po yung mga complaint natin sa Panginoon? Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo kung mayroon po sa buhay natin, sa ating pong buhay, sa ating puso, meron tayong small complaints sa puso natin. Lord, bakit ganito yung buhay ko bilang Kristiyano? Lord, bakit po ganito yung na-experience ko sa buhay ko bilang mananampalataya sa inyo? Bakit yung ibang tao, ang sasaya nila? Bakit ako, nagsasuffer ako? Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Complaining hearts often disguise themselves as honest. Or, kumbaga sa panahon natin ngayon, in our words, real talk lang tayo sa Diyos. But God sees the hearts, or the heart, sa kaibuturan ng ating puso, that those words are out dahil, kumbaga, bino-voice out natin yon dahil meron tayong hinihingi sa Panginoon. Or dahil meron tayong, nandoon yung pride natin sa ating Panginoon.
Itong mga taong ito, mga kapatid, ito pong Israel during this time, they were blinded by their own sins. They didn't even recognize they were speaking against God. No? Hindi po nila, dahil blinded po sila nung kanilang kasalanan, hindi nila naiisip, hindi po nila nakikita na sila nagto-talk back na sila sa Panginoon, na nagrereklamo na sila sa Panginoon. Na ang akala nila honest lang sila, pero hindi. Hindi po nila nare-recognize na kasalanan na yung ginagawa nila sa harapan ng ating Diyos. And bilang mga mananampalataya at bilang isang makasalanang tao, mga kapatid, malinaw po yung sabi ni Paul sa Romans chapter 9 verse 20 to 21. Who are you, O man, to talk back to God? Who are you, O man, to talk back to God? Tayo ay hamak na nilikha lamang ng Panginoon. Tayo po ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. So, sino tayo para questionin kung ano yung nais ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin? If God's allow us to experience those things bilang mga mananampalataya, then what we should do is to trust Him and be faithful in Him, mga kapatid. Not to talk back sa Panginoon and questioning His sovereignty. Mga kapatid, Lord, bakit sila pinagpapala mo at ako nandito? Nagsasuffer sa aking buhay? Lord, why? No. Dapat ang question natin, ang sabihin natin sa Panginoon, Lord, I praise you. Thank you, Panginoon, dahil kahit na na-experience ko yung ganito sa buhay ko, bilang ako ay sumusunod sa inyo, bilang ako ay mananampalataya sa inyo, alam ko na nandyan ka at hindi mo ako pinababayaan. See the difference, mga kapatid? That Israel talking back to God, nang nagkakasala sila and talking back to God, venting out your hardship sa Panginoon, but still glorifying ang Panginoon. Mga kapatid. Mga kapatid, kaya dapat nag-iingat tayo. Why? Because our words reveal the true condition of our hearts. Our deprived hearts, mga kapatid. Ano po sabi na Luke chapter 6 verse 45? Sabi diyan, the good person out of the good treasure of his heart produces good. And the evil person out of his evil treasure produces evil. Out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Narinig niyo na po yung kasabihan kung anong laman ng puso, yun po yung sinasabi ng bibig. Ayan po yung sinasabi niyang verse na yan, mga kapatid. Kung ano yung pinakang nilalaman ng puso natin, yun yung lumalabas sa bibig po ng bawat isa sa atin. And kung papansinin po natin, makikita po natin kung ano yung estado ng puso ng bayan ng Israel during this time at yung estado ng puso nila, yung pong state ng puso nila is depraved sa harapan ng Panginoon. Talking back sa ating Panginoon and sinning sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, isang magandang illustration po ng isang tao na makikita po natin sa salita ng Panginoon na even though he suffer a lot sa kanyang buhay, even though he vent out yung kanyang suffering sa Panginoon, still nandoon pa rin yung nag-glorify niya ang Panginoon. Who's that person? Wala iba kundi si Job, mga kapatid. Kilala niyo po ba kung sino si Job? Si Job ay isang righteous sa harapan ng Panginoon. He has everything, mga kapatid. Mayaman siya, marami siyang ari-arian, maganda yung pamilya niya, maayos yung pamilya niya, malusog siya. Subalit one time, tinest siya. Inalaw ng Panginoon na itest siya, na mag-suffer siya. Nawala ang lahat ng pamilya niya, natira sa kanya yung bungangera niyang asawa. No? Nawala lahat ng pamilya, ari-arian niya, nagkasakit siya. No? Pero ano yung makikita natin? Nandoon pa rin po yung pagtitiwala ni Job sa Panginoon.
Hindi niya sinabi sa Panginoon, Lord, bakit niyo ginawa ito sa akin? Bakit niyo inallow na mangyari ito sa akin? Tapat naman ako sa inyo, naglilingkod naman ako sa inyo, nag-worship naman ako sa inyo. Lord, bakit niyo inallow na mangyari ito sa akin? No, hindi po ganon yung sinabi ni Job sa harapan ng Panginoon. Hindi po ganon yung naging attitude ni Job sa harapan ng ating banal at sovereign na Diyos. At kung titignan nga natin po mga kapatid, yung pong people of Israel, napakalaki po ng difference ni Job at ng nation of Israel during this time. Na sila ito pong nation of Israel, they are lamenting, they are giving accusation sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat mga kapatid, bilang mga mananampalataya, again, wala pong problema kung sasabihin natin sa Panginoon yung mga kahinaan natin, yung mga sakit na nararamdaman natin. Wala pong problema yun sa Diyos. Wala pong problema sa Diyos kung sasabihin natin sa harapan niya, sa Kanya, yung ating suffering, yung ating mga kailangan. Pero tandaan natin, kahit pag sinabi natin yun, dapat nandun pa rin yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Dapat yung sa pamagitan ng mga suffering na na-experience natin sa ating buhay, yun dapat yung magpapalakas sa atin at magpapatibay sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po kabaligtaran na yung experience natin ay magpapalayo sa atin sa Diyos. Mga kapatid. So mga kapatid, yun po yung unang bagay na makikita po natin sa ating passage. No? God confronts their bitter words. Second, mga kapatid, they question the value of obedience. They question the value of obedience. Verse 14, you said it is in vain to serve God. What is the profit of our keeping His charge, or of walking as in mourning before the Lord of hosts? Yung pong sinasabi dito na keeping His charge, it means also God's statutes, God's command or God's law. Yan po yung ibig sabihin po dyan. And yung sinasabi po sa passage natin na walking in mourning, walking as in mourning, that means repentance po. Feelings, being sorry doon sa kasalanan na ginawa po nila. No? So yan po yung makikita po natin. But God question the value, or they question the value of obedience. No? Kumbaga, iniisip nila, sinasabi nila, tama pa ba na sumunod ako sa Panginoon? Tama pa ba na maging tapat ako sa Panginoon? Tama pa ba na mag-minister ako sa Panginoon? Kung wala naman akong napapala sa Diyos? They accuse God of being unrewarding. Sometimes ito yung mahirap kapag ikaw ay nagsiserve sa Panginoon. Walang nakakapansin ang ginagawa mo. Yan po yung totoo. Sa amin, as a pastor, ministers, sometimes talagang ito yung danger, ito po yung temptation sa amin. Na meron kang ginagawa na hindi napapansin ng iba. Na sinasabi nila, na iniisip namin, ay, bakit ganun? Wala naman nakakapansin sa akin. Ay Lord, bakit ganun? Ito naman yung ginawa ko. Kumbaga, naging faithful naman ako sa service ko sa'yo. Bakit parang wala ka man lang reward na bibigay sa akin? Na kahit na pansinin ako ng iba, no? Sometimes yun po yung pride sa amin, sa mga ministers. No? And dito po sa sitwasyon ng Israel, they accuse God of being unrewarding. Kaya sabi po nila, it's vain or it's useless to serve God. Sana hindi po humantong sa buhay natin bilang mga Kristiyano na sasabihin natin sa Panginoon, Lord, walang kwenta ang maglingkod sa inyo. Lord, walang kwenta
ang mag-worship sa inyo. Pero ito pong Israel, ito pong people of Israel, they are saying, it is in vain to serve God. It is in vain. It is vain to serve the Lord. Sabi po ng people of Israel. Sabi nga nila dyan sa verse, what is the profit of our keeping His charge? Ano bang mapapala ko kung susundin ko pa? Magiging tapat ako doon sa inyong sa command mo, Lord. Sa pinapagawa mo. Wala naman ako napapala dyan. Bakit pa ako susunod? Bakit pa ako magiging faithful sa'yo? Bakit pa ako magiging tapat sa mga command mo, sa mga inuutos mo sa akin? Alam niyo mga kapatid, kung papansinin po natin yung word na profit po dyan, yan po ay ginagamit kadalasan sa negosyo. Business. Tama ba? Business. Na hindi ka magtatayo ng isang business na wala kang profit, na wala kang magigain, na wala kang makukuhang kapalit. Mga kapatid. And sabi po, that's the very word na ginamit po ng people of Israel sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi nila sa Panginoon, wala akong mapapala kung susunod ako sa iyo. Wala akong mapapala kung magiging tapat ako sa iyo. At ito po ay patunay ng isang taong malayo sa Diyos. Na sinasabi mo, Kristiyano ka, pero ang iniisip mo, kaya ako nandito sa simbahang ito, kaya ako naglilingkod sa Diyos kasi I'm waiting, I'm expecting na bibigyan ng Diyos ng kapalit yung sacrifice na ginagawa ko sa Kanya. I'm expecting sa Panginoon na kapag nag-worship ako every Sunday, ibibless ako ng Panginoon throughout the week. Yan po yung in-expect ng mga tao. And sabi pa dyan, sabi po ng Israel, sa ating verse, sabi dyan, what is the profit of our keeping His charge or of walking in mourning before the Lord of hosts? Walk in mourning, ibig sabihin po niyan is, ito po ay outward expression ng kanilang repentance or humility. Na pinapakita nila sa mga tao na repentant sila sa harapan ng Panginoon, pero deep inside in their heart, they are doing that para lang po sa tingin nila ay maluloko nila ang Diyos. Na kapag ginawa nila yon ay seryoso sila, makikita ng Diyos na seryoso silang nagrepent sa Panginoon. Again, mga kapatid, hindi po ganito yung pong relasyon natin sa Panginoon. Hindi po siya give and take, mga kapatid. Our relationship with God is not give and take, mga kapatid. Na kapag ginawa ko to, i-bless ako ng Panginoon. No? Our relationship sa Panginoon, mga kapatid, it's not a business. Our service sa Panginoon, it's not a business, mga kapatid, na pwede tayo mag-profit. Yes, I believe there's blessing once we are faithful, kapag tayo faithful na nagsuserve sa Panginoon. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat yun yung maging motivation natin once na pag tayo po ay nagsuserve sa Panginoon. Yung pong paniniwala na if I do my part, if I pray, if I serve, if I give, or if I tithe sa Panginoon, no? Which is pinag-usapan, I believe pinag-usapan niyo po yung pong giving last week, no? Last Sunday. If I give, ibibless ako ng Panginoon. That God will do His part. That He will bless me, He will protect me, He will prosper me. Mga kapatid, alam nyo, ito po yung isang danger sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. They think that the gospel is like a contract, a business contract. Now, once you prayed and accept Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior, you will be wealthy. You will be blessed. And lahat ng bagay sa buhay mo ay magiging maayos. No, mga kapatid, hindi
Hindi po yun ang motivation ng gospel na pinangangaral sa atin ng Panginoon, na ipinakita, pinaunawa sa atin ng Diyos. Ang motivation ng gospel, ang foundation ng gospel na narinig po natin sa salita ng Panginoon is that you and I are a sinner na wala tayong magagawa sa harapan ng Diyos. That God is holy and just, but He is gracious and save us. Kumbaga, nakita natin mga kapatid yung pong ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Doon sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay doon para sa bawat isa sa atin. Hindi po para maging mayaman tayo sa mundong ito. Hindi para bigyan tayo ng good health. Hindi para tayo ay pagpalain sa mundong ito. No, hindi po yun yung foundation ng gospel. Yung totoong gospel na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang foundation po ng totoong gospel na sinasabi ng Panginoon ay banal ang Diyos at tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Na wala tayong ibang kailangan kundi ang Diyos para sa ating kaligtasan. No? Hindi po katulad ng ibang gospel na naririnig natin na tanggapin mo ang Panginoon, ipanalangin mo ang panalangin ito at sigurado ako na masisave ka. Makasigurado ka na sa langit ka pupunta. Makasigurado ka na pagpapalain ka ng Diyos. No? Mga kapatid, kaya nga mga kapatid, kapag yung formula na ito ay hindi nangyari, ano po yung nararamdaman ng mga tao? They feel betrayed. Kapag hindi nila na-experience yung immediate reward, ano po yung nangyayari? They resented God. No, they resented God. That's why marami po yung tao nagsasabi, I don't believe in God anymore. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi hindi po ibinigay ng Diyos yung ine-expect ng Diyos na ibigay ng Diyos sa kanila. Kaya maraming mga tao ngayon ang hindi na naniniwala sa Diyos because nag-fail po yung kanilang business contract. Nag-fail po yung kanilang inaasahan sa Diyos. Yung reward na inaasahan na magiging kapalit ng Diyos sa pagsunod nila sa Diyos. Kaya mga kapatid, again, kung ganito po yung mindset natin sa Diyos, dapat po tayong humingi ng tawad sa Diyos. Dapat po tayong mag-repent sa Diyos. Ang Diyos po, hindi po siya isang business partner. Siya po ay ang ating Ama na nagligtas sa atin, mga kapatid. Kaya kung siya po yung Ama natin, tayo bilang kanyang anak, makakaasa tayo na once sa buhay natin, ma-experience natin yung hardship sa buhay natin, mga circumstances sa buhay natin na mahirap, makakaasa tayo na nandyan siya at tutulungan niya tayo. Dahil ano yung pangako ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you. Yan po ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang kailangan po natin gawin is maging faithful sa Panginoon at maging obedient sa Panginoon. Kailangan natin siyang i-worship ng totoo sa buhay natin kahit na mahirap yun na experience po natin. No? Ano po yung sabi ni Job again? Sabi po ni Job sa Job chapter 13 verse 15, though he slay me. Ito po si Job speaking sa Panginoon. Though he slay me, yet I will hope in him. Imagine natin kung ano yung attitude ni Job sa harapan ng Panginoon. Kahit na islay or patayin siya ng Panginoon, sabi ni Job, I will hope in him. And sana, ganun din yung attitude po natin. Sana hindi tayo nakaasa dun sa mapapala natin sa Panginoon. Sana tayo ay naglilingkod, nag-worship sa Panginoon ng buong puso dahil alam natin sa ating mga buhay, sa ating mga puso na siya ay karapat-dapat nating paglingkuran, siya ay karapat-dapat nating sambahin.
Hindi lamang tayo nakaasa sa reward. We worship, we serve, we obey God because He deserved to be worshipped. He deserved to be served, mga kapatid. Isang magandang illustration po dito is yung pong elder brother doon po sa Luke chapter 15, sa prodigal son. No? Kung pabalikan po natin yung story, mga kapatid, ito pong panganay na kapatid nung pong prodigal son, pinili niya pong magstay doon sa bahay ng father niya at maglingkod sa father niya. Pero nandoon nakita natin na nung bumalik yung kanyang nakababatang kapatid na kinuha lahat ng yaman after niya gastusin lahat ng pamana sa kanya ng kanyang ama, ay bumalik doon sa bahay at anong ginawa ng father? Nagpa-party, di ba? Nagpa-party. At ano po yung naging reaction ng panganay? Ako nandito sa bahay mo, hindi ako umalis. Wala akong ginawa kundi sumunod lamang sa'yo, pero never mo akong pinag-party. Binigyan ng party. Never mo akong pinaghanda, sabi po ng panganay. Sabi po ng panganay, I serve you all these years. Then where is my reward? Wala akong reward na natanggap sa'yo, sabi niya dun sa kanyang tatay. So sana hindi po maging ganon yung attitude natin sa Panginoon. We must serve God because He's worthy, not because we will gain something sa ating Panginoon. Not because we will gain something sa Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Alam nyo, yung verse na yan ay ginagamit sa maling pamamaraan. Siguro life verse pa yan ng iba sa atin. Na kailangan kong isik first ang Panginoon. And all these things, lahat ng pangailangan ko ay ibibigay ng Panginoon. No, hindi po ganon. Yung ibig sabihin po ng verse na yon. Kung ganon po yung iniisip natin, then mali po yung motivation natin sa pagsunod, sa pag-seek sa kingdom ng Panginoon. We must seek God first because yun po yung nararapat. Hindi natin siya isisik because we are expecting that He will bless us. Ano pa yung isang verse na makikita natin sa salita ng Panginoon na ginagamit? Is that yung pong Psalms chapter 37, verse 4. Delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your hearts. Mga kapatid, wala pong mali sa mga verses na yun. Ang mali is kung ano yung pagkaunawa sa verses na yun, mga kapatid. Again, mga kapatid, we must serve God because He is worthy. He is worthy to be served, mga kapatid. He is worthy to be praised, mga kapatid. Not because mayroon tayong matatanggap na something sa Kanya. At tandaan natin, mga kapatid, nakikita ng Diyos lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Gaano man yan kalaki, gaano man yan kaliit, God sees kung ano yung ginagawa mo para sa Kanya. Para sa Kanyang glory, mga kapatid. And lastly, na makikita po natin sa ating passage is that they envy the prosperity of the wicked. Sakit, no? Parang sakit pakinggan nito kung ikaw ay totoong Kristiyano na nakakaunawa ng salita ng Panginoon. They envy the prosperity of the wicked. Ano po yung sabi ng verse? Sabi diyan, and now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape. Sa madaling salita, mga kapatid, nakikita ng mga Israel, siguro during this time, nakatingin yung nations, yung people of Israel sa mga nations na katabi nila na bakit itong nation na ito, bakit yung Moab, bakit yung ano man yung nation na katabi nila, bakit sila mayayaman, bakit sila pinagpapala, bakit sila hindi nagugutom. Pero bakit tayo ay sumusunod sa Diyos? Bakit kami na tapat sa iyo, Panginoon, ay naghihirap?
The reason why they are arrogant and lose joy in their service sa Panginoon is that because they look at the sinful people. Tinitignan nila yung mga taong wala naman at hiwalay naman sa Diyos. And siguro, sa punto ng buhay natin, nagawa na natin yon. Tama ba? Lord, bakit itong si C, no, may-ari ng S, bakit ang yaman-yaman niya? Hindi naman siya Kristiyano. No? Kristiyano, ewan ko kung Kristiyano siya, hindi ko po alam. No? Bakit yung mga mayayaman na hindi naman sumusunod sa inyo? Lord, bakit sila pa yung binibless nyo? Bakit ganun? Parang may mali, Lord. Mga kapatid, dahil doon sa kanilang attitude sa harapan ng Panginoon, dahil doon sa kanilang unfaithfulness, doon sa yung kanilang pananampalataya ay naging bitter sa harapan ng Panginoon, it caused them to, kumbaga, ito yung naging dahilan kung bakit ganun yung naging attitude nila. Hindi po sila nakatingin sa Panginoon. Ang tinitignan nila is yung ibang tao. Their eyes are fixed on the wicked. Hindi po naka-fix yung eyes nila sa Diyos. Mga kapatid. And kaya talaga nagtataka, no? Kaya talagang sinasabi nila sa Panginoon, Lord, bakit pinaprosper niyo sila? Bakit nag-grow strong itong mga taong ito na hindi naman naglilingkod sa inyo? And even they test you, Panginoon. They escape your judgment, Panginoon. Bakit ganon? Pero ang command nyo sa amin, huwag kayong itest. Pero itong mga taong ito na tinitest ka, they prosper and they escape your judgment, Panginoon. Ba't ganon? Mga kapatid, makikita po natin na sa Psalms chapter 73, si Asaph, mga kapatid, is a great example of this, mga kapatid. Sa Psalm chapter 73, si Asaph po, siya po ay psalmist. Writer po siya, isa po siya nagsulat ng psalm, sa psalm. No? Siya po ay isang Levi, a worship leader, and he is even a prophet and a musician, mga kapatid. Yan po makikita po natin yung background niya sa 1 Chronicle chapter 16. Ano po yung sabi niya sa Psalm chapter 73 verse 1 to 3? Sabi niya, truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. Pero ito sabi sa verse 2, But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. For I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Ano yung sabi niya? I am envious. Naiinggit ako, sabi niya. Naiinggit ako doon sa mga makasalanan. Bakit? Because they prosper. Bakit? Dahil sila ay parang pinagpapala pa kaysa sa akin. Yan po yung sabi ni Asaph. Naiinggit siya sa mga taong masasarap yung buhay, kumbaga nabubuhay ng masagana. Pero bakit ako na isang lingkod ng Panginoon, lingkod ng Diyos, a musician, worship leader, a prophet, ay bakit ganito, Lord? Pero alam niyo mga kapatid, yung turning point ni Asaph is makikita din po natin sa passage na ito, sa chapter na ito, nung siya ay pumunta sa temple. Nung siya ay lumapit sa Panginoon. Verse 17, or verse 16 to 17, sabi diyan, But when I thought how to understand this, it seems to me a wearisome task. Until I went to the sanctuary of God, then I discerned their end. So nakita ni Asaph, yes, masagana ang kanilang buhay, masarap yung kanilang buhay, pero nakita niya na
darating yung panahon na i-judge sila ng Panginoon. And yung kanilang sarap na dinaranas sa mundong ito is pansamantala lamang, and they will experience a eternal judgment, eternal na paghihirap sa nahiwalay sa ating Panginoon. Mga kapatid, envy of the wicked is a sign that we have lost our eternal purpose. Kung tayo po ay naiinggit sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos, sa mga taong hindi mananampalataya sa Diyos, na sila ay pinagpapala, na sila ay maganda ang buhay at tayo hindi, then we have lost our eternal focus, our eternal purpose. Kung ipifix po natin yung ating mga mata sa mga pansamantalang bagay, mga kapatid, maliligaw po tayo. Malalayo tayo sa Diyos, mga kapatid. Tandaan po nating lahat, we must remember, mga kapatid, God's judgment may delay, but it's never absent. Kaya wag po tayong mainggit doon sa mga hindi mananampalataya. No? Wag naman natin silang i-curse, mga kapatid. Sige, magpakasaya ka sa buhay mo. Ano? Mamamatay ka rin at sa impyerno ang punta mo. Wag naman ganon, mga kapatid. No? Hindi po ganon yung gusto ng Panginoon. Still, ang desire pa rin ng Panginoon is to share the gospel to them, mga kapatid. And dito rin po yung kailangan natin tandaan, mga kapatid. Prosperity is not always a sign of God's approval. Ulitin ko po. Prosperity is not always a sign of God's approval. Sometimes, it's a form of judgment. Bakit? Kasi hinayaan na ng Panginoon ang kanilang buhay sa kasalanan. Sometimes, it's a form of judgment. At ito din yun, ito rin po makikita natin, no, yung dun sa rich young ruler, na mas pinili niya yung kanyang kayamanan kesa yung kaligtasan. Yes, mag-prosper ka sa mundong ito, pero magsasuffer ka sa eternity. Anong pipiliin mo? Mag-suffer ka sa pansamantalang mundong ito at mag-enjoy ka kasama ang presensya ng Panginoon sa langit? Or mag-prosper ka sa mundong ito pero magsasuffer ka for eternity? Anong pipiliin mo? Kaya mga kapatid, tandaan po nating lahat, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat po tayo palaging nakatingin sa ating Panginoon. Let's fix our eyes sa ating Panginoon. And ang sabi po ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:7 is that we must walk in faith and not by sight. Dapat tayong lumakad sa pananampalataya, maging matatag yung ating pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito, mga kapatid. Do not look at this futile, sinful world. Fix your eyes upon Jesus. Fix your eyes to Jesus because He is the perfecter of our faith. And kung titingin tayo sa Panginoong Hesukristo, alam nyo, Jesus Christ, He is the perfect example of this, mga kapatid. Perfect example of a faithful servant, mga. Christ is our faithful servant, mga kapatid. Kung titignan po natin ang ating passage, we can see that nung time na ang Israel po, they grow weary in their serving God, mga kapatid, Jesus Christ served with joy. Even unto death, mga kapatid. Nung sinabi po ng people of Israel, what profit is there to serve you, to obey you, to submit to you, to humble myself to you? Jesus obeyed
without demanding rewards, mga kapatid. Wala po siya, sumunod po siya sa Diyos, nagpasako po siya sa Panginoon, nag-obey siya sa Panginoon nang walang hinihinging kapalit, nang walang inaasahang kapalit, mga kapatid. Nung ang people po ng Israel ay nagko-complain na bakit kami susunod sa inyo, bakit kami maglilingkod sa iyo, bakit ako magsasubmit sa iyo? Ano po yung sabi ng Panginoong Jesucristo? Nung time na bago siya ipako sa krus, not my will, but your will be done. Alam niyo mga kapatid, isang malinaw na makikita po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo is that through His perfect obedience, mga kapatid, we are given grace sa kabila ng ating kasalanan. Through His perfect obedience, tayo po ay nakaranas ng kaligtasan. Naiparanas po sa atin, naibigay po sa atin ng Diyos yung kaligtasan. Naranasan po natin ang malawak na grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po yan sa tapat na pagsunod ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo para mamatay para sa ating kaligtasan. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, He humbled himself by becoming obedient to the point of death. Therefore, God highly exalted Him. So mga kapatid, our confidence is not in our faithfulness. Wala po sa sarili nating katapatan sa Diyos yung confidence natin. Yung confidence natin dapat naka-founded po yan sa faithfulness ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung yung pong faithfulness natin sa Diyos ay base sa faithfulness natin bilang isang makasalanang tao, then talagang hihina ang ating pananampalataya. Talagang mawawala tayo sa tatalikuran natin ang ating pananampalataya kung ganun po yung mangyayari. Dapat po founded yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamagitan po noon, pinagkaloob po sa atin ang grasya ng Panginoon at pinagkaloob din po sa atin ang grasya para i-endure yung pong mga bagay, mga hardship, mga suffering na na-experience po natin sa ating mga buhay. So yan po yung sinasabi ng ating passage sa oras na ito. It is a warning, mga kapatid, para po sa atin na tayo ay dapat magtapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, na dapat tayo ay palaging nakadepende at umasa sa ating Diyos. It is a warning and it is also a hope sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na if God is rebuking you right now, if this is your attitude, mga kapatid, I encourage you. Repent, mga kapatid, and start to serve God with ng buo mong puso. Kaya mga kapatid, again, this is a warning sa bawat isa sa atin. Malakay chapter 3 verse 13 to 15 warns us, when we grow weary in serving God, when we lose sight of eternal realities, mga kapatid, when we envy the wicked, we fall into bitterness and we shy away, we turn away from true faith, mga kapatid. We turn away from true faith. But again, it also calls us to trust in His sovereignty, to serve Him because He is worthy. He is worthy to be served. And to fix our eyes on Him, to fix our eyes on eternity, and to be satisfied in Him, and be satisfied in the beauty of His grace, mga kapatid. Yan po yung gustong iparating sa atin ng ating passage sa oras na ito. And ito po yung takeaways po ng bawat isa sa atin.
Tandaan po natin ito. God hears our complaints, mga kapatid. Even the ones who we whisper sa puso po natin. Alam po ng Panginoon yan. Naririnig po ng Panginoon lahat ng hinanakit natin, ng lahat ng complaints po natin. Pero sana hindi tayo humantong sa puso na rebellious sa Panginoon. Serving God is never in vain, mga kapatid. Even if the reward is not immediate. Never magiging walang kabuluhan ng paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya paglingkuran po natin siya ng tapat. Paglingkuran po natin siya ng buong puso. Sambahin natin siya ng buong puso po natin. Number 3, don't envy the wicked. Bakit? Because their prosperity is temporary, but God's judgment is eternal. Number 4, keep your eyes on Jesus. He obeys perfectly and empowers us to do the same. Keep your eyes on Jesus. He obeys perfectly and empowers us to do the same. So yan po yung ating takeaways sa oras na ito. And these are the things to ponder, mga kapatid, na pag-isipan natin ng mabuti bilang mga mananampalataya. Are you serving God out of love? Or what you think He'll give you? Have you grown weary, bitter, or doubtful in your faith, mga kapatid? If that's the case, mga kapatid, then come again to the cross. Be refreshed. God sees, God remembers, and God rewards those who diligently seek Him. Kung ganun po yung pinarealize sa atin ng Panginoon, then look back, come again to the gospel, look back to the cross, and renew, no? Ask God to renew the joy of your salvation, mga kapatid. And I will end it with this verse, mga kapatid. Galatians chapter 6, verse 19. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So this is a call for all believers to persevere in our faith. A call to all of us, mga kapatid, to persevere in our faith. Again, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Of course, hindi po sa pamagitan ng sarili natin lakas, pero sa pamagitan po ng grasyang ng Diyos na Kanyang pinagkakaloob, na Kanyang provide sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Maraming salamat po sa isang paalaala, sa isang rebuke sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung sa punto po ng aming buhay bilang mga Kristiyano ay kami po ay nagda-doubt sa aming pananampalataya, nanghihina ang aming mga pananampalataya sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung there are times sa buhay po namin na our words are hard against you, Panginoon. Forgive us, Panginoon. Lord, help us, Lord, to fix our eyes on you, Panginoon. To not look, Panginoon, sa mga bagay sa mundong ito, kundi mag-focus lamang sa realidad ng inyong kaligtasan, sa realidad ng buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa amin sa pamagitan ng inyong anak na si Kristo, Panginoon. Lord, help us to serve you faithfully, to obey you diligently, Panginoon. Not because we want something from you, Panginoon, but because you deserve to be served. That you deserve
yung glory, Panginoon, na dapat naming ibigay sa inyo. Lord, maraming salamat sa salita nyo na inyo pong pinakita sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.